Katatapos ko lang panoorin itong movie na Fight Club at may nakuha akong 5 brutal na aral mula sa movie na ito na gusto kong iparealize din sa'yo. Kung hindi mo pa napapanood itong movie na ito, hindi kita i-spoil nang sa gayon ikaw mismo ang makapanood ng sarili mo. Ibabahagi ko lang dito yung 5 aral na napansin ko na marahil ay na-miss out din ng mga lalaking nakapanood ng movie na ito. Interesting ito lakan, kaya mag-subscribe ka na and help us reach 100k subscribers soon. Let's begin. Improvement is not always about growing. Sometimes, it is just another distraction in better outfit. Naunawaan mo ba yan lakan? Kung papansinin mo, parang salungat ito sa self-improvement na itinuturo natin. Ngunit dyan ka mas magkakaroon ng kalinawan dahil hindi lahat ng improvement ay tungkol sa growth. Yung main character sa movie na ito, siya ang representasyon sa kung anong mangyayari sa iyo when you hate yourself, reject your reality, and wanted to become stronger. Ang pagkakaintindi kasi ng mga kalalakihan sa self-improvement ay kailangan kamuhian mo ang kasalukuyang ikaw. Kailangan i-reject mo ang reality mo at kailangan mong habulin yung stronger version ng sarili mo. Ngunit dahil sa movie na ito, na-realize ko na mali pala ito. Because if your growth is built on self-hate, it will turn into self-destruction. Nakukuha mo ba yan? Kung ang self-improvement journey mo ay nagmumula lang sa self-hatred, hindi improvement ang mangyayari sa iyo niyan, kundi destruction. Ganyan ang nangyari kay Tyler. Hindi niya muna inintindi yung old version niya bago niya ito binura. Kaya nag-create lang ito ng mas worse na version niya na kailangan niya ring burahin sa huli. If a man has no direction, he will create distraction just to feel something. Kaya tinawag na Fight Club yung movie dahil literal siyang underground fight club na may fist fight. At napansin ko, may mga common ground o pagkakapare-pareho itong mga lalaking sumasali dito. They are empty, lost, and numb. Kaya ang nagiging output nila ay fighting, destroying, and rebellion. Yan ang pagpapatunay na pain feels better than emptiness. Kumbaga, mas pipiliin ng isang lalaki na makaramdam ng sakit kaysa walang maramdaman. Nakukuha mo ba yan? That's why men chase danger, create conflict, and act reckless. Emptiness ang dahilan kaya maraming lalaki ngayon ang nagpapakalunod sa bisyo, pambababae, pagsusugal, pangungupal, at kung ano-anong meaningless na bagay dahil walang meaning ang buhay nila. Rejecting the system doesn't solve your identity, it exposes it. Kung maaalala mo, naging malawakang trend itong escaping the matrix, hindi ba? Ang daming naengganyo na kailangan daw nilang tumakas sa matrix. Ngunit nang mapanood ko itong Fight Club, may napansin akong mali dito. Escaping the matrix doesn't fix you. Gaya ng main character dito sa Fight Club, nireject niya ang consumerism, ang society, at worldly structure. Kaso may pumalit, chaos, extremism, at lost control. Pagpapatunay na ang kalayaang walang direksyon ay nauuwi lang sa pagkasira. Nasusundan mo ba yan lakan?
Muntik na mangyari sa akin yan dahil hindi naman porket nireject mo ang sistema, nireject mo ang rules ng society at ang mismong society, hindi ibig sabihin na mahahanap mo na ang sarili mo. Isa lang ang mangyayari dyan. Kapag tinakbuhan mo ang lahat ng mga bagay na yan, hindi ka lalakas dyan. Ipapakita lang niyan sa'yo kung gaano ka ka-lost sa buhay. Nasusundan mo ba yan? Yung main character dito sa Fight Club, gusto niyang mag-create ng version ng sarili niya na fearless, dominant at free. Ngunit walang limitasyon. At yan ang naging problema. The version of yourself you fantasize about might be dangerous if you fully become it. Nasusundan mo ba yan? Maraming lalaki ang nagiging ganyan ngayon pagkatapos makapanood ng mga male podcast na puro ego ang sinasabi. Nagiging extremist. Kilala nyo yan sila. Mga walang empathy, walang control, at walang boundaries sa pagsasalita. Kaya minsan, nagiging mukhang katatawanan na lang. Naging ganyan din tayo noon. Naging masyado tayong extreme. Kaya marami rin ang nasaktan, na-offend, at hindi nagustuhan ang paraan natin ng pagsasalita. Siguro dahil hindi natin alam na nilalamon na tayo ng alter ego natin. But becoming too extreme in any direction will break you. The real fight was never with the world. It was within yourself. Habang pinapanood ko itong Fight Club, may napansin ako sa main character. Una, gusto niyang hatiin sa dalawa yung sarili niya. Kumbaga, dalawang version. Pangalawa, nire-reject niya yung mga bagay na parte ng sarili niya. At pangatlo, gusto niyang takasan yung pagiging mahina niya. Nasusundan mo ba lahat yan? Ngayon, ito ang na-realize kong mali dyan. You don't grow by rejecting parts of yourself. You grow by mastering them. Nauunawaan mo ba yan? Hindi ka tunay na mag-grow kung ire-reject mo lang yung mga bagay na parte na talaga ng sarili mo. Mag-grow ka lang kapag minaster mo na ang mga ito. Gaya ng discipline over impulse, control over chaos, at awareness over denial. Hindi mo kailangang i-reject ang mga yan. Kailangan mo lang silang mamaster. Because if you don't face yourself, you will create a version of you that will face yourself. Dahil itong movie na ito, hindi naman siya tungkol sa dapat maging strong ka. Tungkol siya sa kung anong mangyayari kapag naging strong ka nga, ngunit sa maling paraan naman. Nakukuha mo naman yan, hindi ba? Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, hit the like and subscribe button. This is our brotherhood and we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.